So guys, welcome to my YouTube channel. Ngayon po ay pag-usapan natin yung tungkol sa paggawa natin ng wall lamp. Gagawa po tayo ng isa pang wall lamp. Nung nakaraan pong video ay pinakita ko po sa inyo ang wall lamp na ginawa natin, pero hindi pa po siya kompleto dahil hindi pa po dumarating ang ating order na 3 watts na LED light. Ay hinangin pa natin yun. Ito po yun. Yan. Ito po yung unang ginawa natin, sample lang po ito, Ngayon gagawa naman po tayo ng isa pa para doon sa kabilang side naman ng aking bahay, Ito po ay para sa aking bahay, Gagawa po tayo ng isa pang wall lamp na ipapakita ko po sa inyo kung paano po, isa-isahin po natin, isa-isa ko pong ipapakita sa inyo kung paano, pati detalye. At kung kayo po ay nagtitipid, siyempre kailangan nyo pong magtipid at wala naman kayong ginagawa sa bahay ninyo. At tulad ko, wala namang ginagawa, nagtitipid ako. Ngayon, ang ginawa ko po ay naghanap po ako ng mga tubo na mga scrap, yung mga putol-putol sa construction, sa mga dating trabaho ninyo. Ito katulad dito sa dati ko pong trabaho, Ito po yung ating gagawing wall lamp na para doon sa kabilang gilid sa aking bahay, At saka po pala, kung bago ka po pala sa aking YouTube channel, huwag niyo po kalimutan mag-like and mag-share at mag-subscribe sa aking YouTube channel, At pakidamay na rin po pala ang aking Facebook page kung sakaling mapunta po kayo sa Facebook. Huwag niyo pong kalimutan ang aking Facebook page. At dito po sa aking YouTube ay marami po kayo matutunan. Pakipindot na rin po ang button bell para lagi po kayo updated sa aking mga ipapakitang mga video pa. At tara po, umpisahan na po natin, Let's go! At syempre ngayon, ito na po yung ating mga gagamitin, Pakita ko lang po sa inyo. Ito po yung dating ginawa natin, Ito po yung ating tubo. Syempre kailangan natin ng metro. Pan-divide natin yan, at gunting, pentel pen. Kung wala kayong pentel pen, pwede rin po lapis. Ito po, ang gagamitin po natin na pang pattern ay itong envelope, dahil wala tayong papel na mahaba, long paper, wala tayong papel na yellow pad, Ito na po ang ating gagamitin. Ipilasin na lang natin. Siyempre kailangan natin ng ruler, kailangan natin pang spray na itim, Pilox na itim, kailangan din natin ng edger, di ba? At siyempre, hindi mawala sa atin yung pangguhit natin kung sakaling wala tayong ruler na mahaba. Ito lang po yung pangguhit natin, Tara po, umpisahan na po natin. Medyo magkape muna tayo, Umpisahan na po natin, guys. Ito na po, Siyempre, ang una po natin gagawin ay susukatin po natin siya. Ito pong ating PVC ay number 3, PVC pipe number 3. Kailangan po yung makunat, Sukatin po natin siya. Ang sukat po nito ay 22. Ayan. 22 cm, Ngayon po siya ay ating susukatan. Tapat nila po dyan sa guhit, sa ginuhit ng 22. Ayan, nakita nyo po yung 22, Kailangan po magpantay po itong dulo ng papel, tsaka itong dulo ng kapwa papel, magtapat po yan, para sigurado pong iskolado. Dahil pag hindi nyo po napagtapat yan, hindi lapat, ibig sabihin hindi iskolado yung nyo. Kailangan po yung guhit ninyo ng ng pentel pen, pagtapatin nyo po, itapat nyo po, at saka itong kanto ng papel na iikot nyo ay kailangan pantay po, para sigurado pong iskolado siya, Kaya katulad yan, hindi pa nagkapantay, pwede nyo pong ilihis pang ganun para pumantay, Kaya sumobra naman, ilihis yung konti, balik nyo lang po ng konti, ayan, pantay na po, Pwede na po natin guhitan siya ng pentel pen,
Ayan, guguhitan na po natin siya ng pentel pen. Bakit ganun? Ay, sumulot ang aking pentel pen. Kita na po ba? Ayan, may guhit na po ng pentel pen, ano? Ngayon ang gagawin po natin dyan, puputulin po natin yan, ano? Pwede natin putulin yung lagaring bakal, pwede rin edger, ano? Pero edgerin na lang natin para mas maganda. Ayan, edgerin na po natin, ano? Ayan, nakaputol na po tayo ng isa, no? Dalawa po ang gagawin natin, ano? Ayan, siyempre naputol natin yung ating dalawang kailangan nating tubo, no? Para sa ating gagawing wall lamp. Ang gagawin naman po natin ngayon, yung ating pang pattern, no? Tatabi muna natin yun. Ito po yung ating pang pattern. Bali, gagawa po tayo ng pattern, ano? Para mabilis natin maihulma doon. Una po natin dito ay, naku, mahirap tanggalin. Gamitan natin ng gunting, ano, para matanggal natin ito. Tingnan natin sa gitna. Kailangan kasi mahaba po yung pinaka-pattern natin. Kupitin natin dito sa kanto. Yan, lumapad na siya, umaba na. Kailangan kasi makuha natin yung radius. Di ba lumampas po tayo sa radius ng tubo, no? Yung haba ng ano, bilog ng tubo. Ayan. Dahil ang ating tubo ay D3, tapos sa sinukat natin dito ay 22, kailangan po kuha tayo ng 22. Bali kukuha tayo dito po ng ito na lang po ating height, ano lang, kuha po tayo dito ng 10 cm, ano, 10 cm, tapos guhitan po natin ng 2 cm, 60, 40, 20. Bali, lalabas po sa ating guhit ay 1, 2, 3, 4, 5. 5 po, no? Pinakagitna natin, 1, 2, 3, 4. 4 po, ano? Bali, 5 po siya, 5 parte. Ganon din po gagawin natin dito sa kabilang kanto. 10 cm, 80, 60, 40, 20. Yan po, ano? Guguhitan ngayon na po natin ng isang diretsyo, no? Para pakita ko na po sa inyo. Ito na po ang ating gagamitin pangguhit dahil wala tayong, sabi ko sa inyo kanina, wala tayong mahabang ruler. Ito na po na ang gagamitin natin pangguhit, ano. Ito po ay para sa bahay ko lang dahil nagtitipid tayo. Hindi na tayo bibili ng wall lamp. Gagawa tayo ng sarili nating wall lamp para sa ating bahay, ano, sa aking bahay.
At ayan na po. Pagkatapos po natin maguhit-guhitan ng ganyan, gugupitin na po natin siya, no? Ng isang diretso. At ito pong papel na itong ano natin, pinagsobrahan, ay tabi nyo po ano, huwag nyo po itapon dahil ito po ay magagamit pa natin sa iba. Kaya ano, tiniklo po natin, pwede po natin gamitin pa sa iba. Ngayon, kukuhain po natin dito yung pinakasentro niya, no? Maguguhit muna tayo, no? Para makakuha ka po ng kadiretsuhan ng ano nito. Kadiretsuhan, pwede po kayong gumamit ng metro. Yan. Ipit nyo lang po dito, no? Kaya, guhitan nyo po yung ganyan, no? Kaya, pakita ko sa inyo, no? Yan, yan, no? Guhit nyo lang po ganyan, no? Diretso na po yan. No? Ulitin po natin, ha? Tapat po ninyo sa guhit. Yung sa unang ginuhit nyo, tapat nyo. Ayan. Diretso na po siya, no? Ayan, nakita nyo po, naguhitan natin, ano? Ngayon po, itong ating roller, itapat po natin sa unang ginuhit natin, ano? Para hindi po tayo malito, no? Dahil medyo nakakalito to. Itapat nyo po sa unang ginuhit nyo. Tapos guhitan nyo po dito sa kabila. Yan. Nakita nyo po, dalawa na po yung guhit, ano? Papasan nyo po sa kabila yan. Papasan nyo sa likod, ano? Yan. Para maipasan nyo po, ang gagawin nyo po ang sistema, susukatin nyo po siya, no? Ito po yung ating pansukat para hindi po kayo malito, no? Yung pinakabilog niya ay 90, no? Kailangan dito sa kabila, kuha rin po kayo dito ng 30. Pasan nyo sa kabila yung 30. Yan, no? Yan, yan po yung 30 niya. Kailangan po magkahati po siya, no? Pares na pares po dapat. Para hindi kayo malito. Dumudulas. Ayan. Ginuhitan natin dito, ginuhitan natin sa kabila, no? Tapos, kukunin nyo po yan yung ginuhit nyo rito. Guhitan nyo ganyan. Yan, kung makikita nyo, may guhit na, no? Tapos, ipit nyo po ulit yung lapis nyo, no? Sa ating metro. Tapos, kung makita nyo yung lapis natin kanina, itapat nyo ulit yan dyan. Itapat nyo ulit dyan. No? Pag naitapat nyo, isulong nyo lang pahila. Ulitin nyo ang 2 beses. Ayan, may guhit na. Halos magkatapat na. Ngayon, kukunin pa uli natin yung isa. No? Kung ayaw nyo naman, lagay nyo na lang yung inyong ruler. Pwede nyo na po siyang iguhit na ganyan. Ayan, di dalawa na po. Nakita nyo, dalawa na po ang guhit niya, no? Ganun din po sa kabila, dalawa rin, ano? Ngayon po, ang gagawin naman natin ay ikot na po natin to, no?
ikot natin, itapat po natin sa pinakauna. Ha? Tandaan nyo po, nakakalito po kasi to. Dito po sa una, no, dalawa po ang guhit natin. Dito po sa una nyo ilagay, no. Yan, ganyan. Tapat nyo po ganun, ano. Ikot nyo rito. Ayan, makikita nyo po, ayun, nakatapat na, no. Dito sa pangalawa po, wag po sa una, ha. Ikot nyo po yan. Hanggang sa makuha nyo po yung pinaka-radius niya. No. Luwag-luwagan nyo po, ha. Itapat nyo na po ganyan, no. Luwag-luwagan nyo lang. Pag yan hindi po nagtapat, kailangan, ibig sabihin, wala po kayo sa 45, ano. Kailangan itapat nyo pong maigi. Wala po kayo sa eskwela pagka ganyan. Ayan, nakita nyo, wala pa rin dito, hindi pa rin nakatapat doon, tapat nyo rin doon maigi. Ayan, nakatapat na, no? Ayan, nakita nyo po, nakatapat na po sa kanto, no? At saka sa kanto rito, sa unang ginuhit natin, ano? Tandaan nyo po, wag po kayo malilito, no? Nakakalito rin po to. Kaya, nakita nyo po yung ginuhit natin kanina, guhitan nyo lang din uli yan. Ayan. Tapos, ito po yung ginuhit natin. Tapat din mo doon. Ayan, nakita nyo, no? May dalawang guhit siya. Kailangan po magsalubong yan, ha? Gugupitin po natin yan. Dito po natin siya gugupitin. Yung isa dito sa kabila, no? Tandaan nyo po, ha? Gugupitin po yan dito. At yung isa dito. Kailangan magkatapat po, hindi po siya magkalihis, ha? Sige po, gupitin natin muna. Pwede po natin guhitan na rin yung kabila. Yan, yung pinakagitna, ayan, o. Pwede natin guhitan na yan. Pinakalikuran po. Yan, tapos ito po yung isa pa. Dito po ba sa video? Tingnan nyo pong maigi, ha, para maisali natin ang tama sa inyo. Yan, guhitan din dito. Ayan, pares na po yan. Tapos, para hindi po kayo malito, yung gugupitin po ninyo dito, tandaan nyo na po, ayan po, lagyan nyo na po na siya ng X. Ito, X, ano, hanggang dito po gugupitin, isa hanggang dito, no. Tara, let's go. Tanggalin po natin. Ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano siya gugupitin, ano. Ayan, naging tatlo po siya, oh. Ang makikita nyo po, naging tatlo. Isa, dalawa, tatlo, no? Isa, dalawa, tatlo. Ngayon, yung may X po, ayun po ang ating gugupitin, ano? Gaya dito. Yan, ititira po natin yung isa, no? Dito, yung may X din po, yun po ang ating gugupitin din. Para tinandaan na natin para hindi kayo malito, no? Kasi nung unang gawa ko nito, nalilito ako. Eh, ngayon, pagka in-explain ko sa inyo ng maayos, siguradong hindi na kayo malilito, no? Doon nyo po itatapat sa pangalawang guhit, wag po dito. Dito po. Yan. Iikot nyo rin dito yan, no? Kailangan mapagtapat niya po yan. Ayan, no? Ayan.
Tulad niyan, ano, hindi magkatapat, ano, di ba? Yan, hindi po magkalapat. Kailangan mapaglapat mo po yan, ano. Dahil iyan po yung unang pinattern natin, iyan na po yung tapat. Yan. Yan, di ba? Tapat na siya. Ngayon, ang gagawin natin dyan, para makuha natin siya, didikitan natin to. No, dikitan natin. Ayan na po, ano. Makita nyo po, ito yung pinattern natin sa likuran, ano. Makita nyo yung pinattern natin sa likuran at pinattern natin sa harap. Ngayon po, i-edgerin na po natin yan. Unahin po natin babaklasin ay ito. No? Yan po una natin tatabasin hanggang dito sa bakat ng papel, ano. Yan. Tapos pag ganon, yan, iikot nyo po yan hanggang doon sa dulo. Ayan o. Dito po yan matatapos, ano, sa dulo. Yan, yan po yung aalisin natin, ano, yung ekes. Yan, ano. Dito rin po sa kabila, kung ano po ikatapat nito, kailangan magkalihis, ano. Ayan, ganyan din po. Guhitan nyo rin po yan. Yan po yung aalisin natin, ano, ekes, ano. Yan po, tapos kapag ka-inager naman po natin to, hanggang dito ka lang sa guhit na to, no, yung pinattern natin na ganyan. Hanggang dyan ka lang po, ano, hanggang dito lang, tapos hanggang dito po sa ginuhit natin na to. Yan, makita niyo po yan, hanggang dyan lang po kayo, wag po kayo malilito kasi nakakalito po to. Nung unang gawa ko po nito ay puro mali dahil nalilito rin ako. Ngayon po, kabisado ko na, no. Una po natin baklasin ito. Dito muna ako natin edgerin, ano. Tara, let's go. Edgerin na po natin. Ngayon, natabas na po natin, ano. Susunod naman po natin yung pinaka-gilid niya, no. Yung katulad ng tinuro ko kanina, hanggang dito lang po sa hangganan ng guhit natin, ano. Dahil ito po ay lalagyan natin ng sinag para magkaroon po siya ng sinag, ano. Dalawa po ang portion niya, isang pa ganon at saka sa papunta rito. Tapos yung mga gatla-gatla, yun po yung magiging sinag, ano. Tara, umpisahan na po natin. Ayan, kung nakita nyo po, no, nagatla-gatlaan na natin, ano. Ngayon, medyo luluwang-luwangan natin ng bahagya ito para mas malakas-lakas ang bahagya, ang sinag, ano. Luwangan natin ng bahagya. Tapos, kunin nyo po yung papel, ano. Huwag nyo po itapon dahil pwede po natin gamitin sa isang gagawin natin, ano, para hindi tayo mag-aksayado sa papel. Ito po, dinikit ko lang. Ingatan po natin. Para pattern na rin po ito doon sa kabilang gagawin natin isa, no. Ayan, nakita nyo po. Kasi kapag nakapag-layout na po kayo ng isa, na-layout nyo na isa, yung pangalawa, madali na po dahil meron na po kayong pattern. Ito na po yung gagamitin nyo yung pattern, ano, sa isa. Ayan. Ang mangyayari na lang po natin ito ay lilinisin na lang natin itong isa, no. Ayan, linisin natin at laki-lakihan pa ng konti yung gatla. Ayan, nakita nyo po, na-edger na natin, ano. Medyo tinuwang-luwangan na natin para mas malakas ang sinag niya, ano. Ito po yung ating
magiging design, no? Yan po yung harap. Dito po tayo maglalagay ng ilaw sa pinakaloob. Yan po yung harap niyan para ang sinag niya papunta rito at papunta ron, no? Tsaka itong mga ay maliliit na yan, ano? Ngayon, liliyahin muna po natin to, lilinisin natin. Pag nalinis natin, lalagyan natin dito ng pinaka PVC para po pwedeng isabit, ano? Pwede rin pong itornilyo pa ganun. Maraming klase po ito, pwede rin po itornilyo dito. Kahit wag natin lagyan ng sabitan, pwede natin itornilyo yan. Tara, let's go po. Pwede na po natin itong linisin para mapinturahan. At para makapag-pattern pa tayo ng isa, no? Ayan na po, lilinisin na natin, ano? Liliyahin natin. Dahil nagawa na po natin yung pinaka-isa, no? Kita nyo po, oh. Yan, makita nyo. Ayan. Makita sa video. Yan. Makita nyo, no? Malapitan, yan, ano? Pikot, yan. Matandaan nyo po, kailangan matandaan nyo kung paano natin ginawa, ano? Yan, ikutin lang yan. Kabilaan din yan, ganyan din yan, ano? Ngayon, gagawa po tayo ng isa pa, no? Dahil gagawin natin to para sa wall lamp din. Sa kabila naman, bahay natin. Ganon din dito sa kabila, no? Kung paano nyo ipinattern doon, ganon na dito. Madali ka na po makapag-pattern dito dahil ito ay may susundan ka ng pattern, may layout ka na, no? Ang gagawin mo na lang dito para mabilis ka, ay guguhit ka na lang po, ano? Yan, ibalik natin yung ating lapis sa ating metro, no? Guhit ka na lang po ganyan, no? Yung ginuhit mo na po na yan, doon mo na lang idikit. Idikit mo na lang po itong ganyan, ano? Yan. Ang bilis lang, di ba? Dahil meron ka ng pattern na susundan. Nung una medyo mahirap i-layout, ano? Ngayon yung pangalawa madali na. Dikit muna po natin. Idikita po natin, ano? Ngayon, ganun din po gagawin natin dito. I-edgerin din natin, ano? Katulad ng ginawa natin dito, ano? Ayan, ganun lang po. Tapos mamaya po, sprayan na natin to, no? Pattern na ano natin to. Napakadali na mag-pattern, ano? Tapusin mo natin to bago natin sprayan. Bali, ito na po yung pangalawa, no? Parehas na parehas po yan sa ginawa natin kanina isa. Ayan, ito po yung isa. Makita ko sa inyo, no? Halos parehas na parehas po yan. Diba? Ayan, no? Diba? Ngayon tatanggalin na po yun natin ng pattern, ano? Yan, ito pwede nyo na po sirain yung pattern. Wala! Ngayon, ganun din po gagawin natin dito, no? Liliyahin din natin yan. Paluluwangin natin ng bahagya, katulad ng ginawa natin sa isa, no? Ganyan din po yan, no? Liliyahin siya natin ng liliyahin para kuminis. Ganun din yung mga kanto na ito, bibilogin ng bahagya para hindi matalas, ano? Ayan, mamaya po papakita ko na po sa inyo pag i-spray na po. Ayan, bali nagawa na po natin yung dalawa, no? Kung makita nyo po, ano? Ngayon, pupunasan po natin siya, no? Kailangan po, wala po talaga siyang, ano? Linihan na po natin yan para gumaspang, para kumapit po yung ating pintura, no? Kailangan po siya ay walang alikabok. Para kapit na kapit po yung ating pintura, no? Malinis na malinis, walang alikabok. Ayan. Sunod natin itong isa. Tandaan nyo po, kailangan po walang alikabok para kumapit po yung ating pintura, no? At yan, siyempre, nakita nyo naman, ano, ganyan po yung pagkabit niyan. Ito po yung pinaka nasa harapan, ano.
Ayan, para dito sinag, dito po rin yung sinag, ano, tsaka yung maliliit na gatla. Ngayon, i-sprayan na po natin ito, no? At meron po pala akong isa pa sabihin sa inyo. Ito po yung mga ating pinagtabasan, huwag niyo pong itapon to, no? Dahil pwede po nating i-flat to para magamit natin sa ibang bagay, ano? Tara, let's go, pinturahan na po natin to. Ayan na po, pinturahan na natin. Patayin muna po natin, ano? Itong isa pwede na po ito. Ayan, pati i-sprayan natin pinakaloob niya, ano? Ayan, papatayin din natin, ano? Ayan, nakita nyo na po, oh, napinturahan na natin siya, no? Ito pa yung isa. Ayan, pinturahan na po siya. Ayan, parehas po, ano? Sa sunod po, ipapakita ko naman po yung paano natin siya kakabitan ng ilaw, ano? Pakita ko po sa inyo para ikakabit natin sa wall lamp yan, ay sa pader yan. Tetestingin natin yung ilaw niya at kung paano ikabit yung ilaw at paano supplyan ng kuryente. Papakita ko po sa inyo, no? Maganda po yan. Ayan, nakita nyo. Tara, let's go na po. Susunod naman po. Maraming po salamat sa video sa suporta pinapakita nyo sa akin. Maraming po salamat. Ayan, tignan na po natin yung pangalawa nating nabuo na ating wall lamp na gagamitin, ano, sa ating bahay. Ayan po, tignan nyo po, yung isa pong wall lamp. Bali, hindi pa natin natatapos, ano, pero napinturahan na. Ang hantay na lang po natin dito ay yung ating ilaw, ano, yung in-order nating 3 watts o kaya 5 watts, ano. Ito po yung una nating ginawa. Na yan po ay yari din sa PVC, ano, kung mapapansin nyo. Yan, gawa rin po natin sa PVC yan. Ito naman, yung style naman po nito, ang sinag nito pataas at saka sa ilalim, ano. Yan, dito natin ipapasok yung pinakailaw. At ito naman isa, ganun din, ano. Dito rin natin nilalagay yung ilaw sa gitna. Kaya magiging sinag niya ay papunta rito at saka papunta roon. At saka yung may mga gatla-gatla na yan, yan ang magiging sinag niya, no. Ayan. Ang inantay na lang po natin ilaw para masimulan nating ikabit ang ilaw, para may pakita ko sa inyo paano ikabit ang ilaw at matesting po natin kung paano yung sinag niya, no, kung ano kalalabasan ng sinag, kung maganda ba o pangit, ano. Yan, maganda, oh. Diba? Hindi na tayo bibili ng wall lamp, sariling gawa lang natin, ano. Ito po yung yari lang sa PVC. Diba? Let's go po. Maraming po salamat.